as the deer panted for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I know. Amen. Hallelujah. Yes, Lord, you alone. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit live. Yes, amen. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. Yes, Lord, you alone. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit live. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. God bless you po, Pastor John. And you are my brother, even though you are not here. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit live. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. For the last time, hallelujah. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit live. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And I long to worship thee. Okay, so magandang umaga sa ating lahat. At sa hindi pa tagal, ay nais ko munang basahin ang teksto sa umaga dito. Bago tayo manalangin at tuloy-tuloy na dito sa Exodus chapter 12 verse 12. Now dito, for I will pass through the land of Egypt this night, and I will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and the beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. Verse 13, and the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are, and when I see the blood, I will pass over you, and the plague
shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. So yan ang mga salita ng Panginoon. Tayo po ay sumadaling manalangin. At Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito ang iyong mga salita na aming pong binasa. At patuloy na humihingi kami ng patnubay at gabay, Panginoon, sa iyong salita. At ito ang daan. At sabi mo sa iyong salita na darating ang susugong ng Espiritu Santo upang kami ay palakarin mo sa tamang daan. At Panginoon, na makita namin at Panginoon, makita ang tama mong kalooban, Lord, sa iyong mga salita. Sa umagang ito ay patuloy na nagtitiwala kami sa iyo at ikaw ang may-ari ng mga salitang aming binasa. At sa umagang ito, bigyan mo kami ng pusong malinis, Panginoon, upang makita namin ang iyong salita. At huwag mo nawang hayaan na hindi namin makita sa pamamagitan ng mga bagay, Panginoon, na hindi naging kaya-aya. At hawiin mo po, Panginoon, ang iyong salita, ang anumang kadiliman, Panginoon, at patuloy na magliwanag ang iyong salita, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa mga kapatiran namin na hindi namin kasama sa umagang ito, dahil, Panginoon, sa panahon at Panginoon, ay aming pong dalangin, patuloy, Panginoon, na pagpalaan mo po, Panginoon, sila, istin mong iyong mapagpalang kamay. At Panginoon, sa bawat isa sa amin na nandito ngayong umaga, Panginoon, ay pagpalain mo kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy na ikaw magturo sa amin, gamitin mo lamang ang iyong panglingkod sa likuran ng iyong pulpito, Panginoon, maging daluyan ng iyong makalangit na pagpapala. Marami pong salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. So tayo po'y malaya ng makaupo, mga kapatid. Okay. So, okay. Bilis ang oras natin. Nais ko nang umpisahan yung ating topic sa umagang ito. Nais ko pa magatan dito na sabi dito, the token is our safety zone. Yung ating, ang tanda daw, ito ang ating pinaka lugar na ligtas tayo, mga kapatid. Okay? Okay. So magpapalit na muna tayo doon sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, sa time ni Moses, ay ang Lumang Tipan ay ang Diyos ay tinawag si Moses na maging isang propeta, at ang Diyos ay nagbigay ng mensahe kay Moses. At ang dala niyang mensahe ay palayain ang bayan Israel doon sa lugar ng Egypt, mga kapatid, no? At ang Diyos ay, nung dinala niya si Moses doon sa Egypt, dala niya ito ang sabi ng Panginoon, at buo ang loob ni Moses na siya ay propetang idinala ng Panginoon, kasi meron siyang taglay na sabi ng Diyos, salitain mo lang ay mangyayari ang lahat ng bagay. Siyempre, pag si Moses bilang isang propeta, kung ano man yung salitain niya, kailangan niya itong sampalatayanan. Kasi kung magsalita ka at hindi mo ito paniniwalaan, hindi ito mangyayari. Kahit sabihin pa ng Diyos sa iyo, Moses, ano man ang salitain mo, mangyayari. Maliban ang hindi mo sampalatayanan. Diba? Kaya nga bilang isang tao, kapag tayo nagsasalita ng salita ng Diyos, no, hindi tayo pwede yung nagsasalita lang tayo, pero hindi tayo sumasampalataya. Kaya kailangan mo sampalatayanan din yung sarili mong salita, no, para ito ay magkaroon ng buhay, mga kapatid. So dali salita. Andun na si Moses sa lugar ng Egypt at handa na ang Diyos palayain ang bayan ng Israel. Kaya lang, ay, sabi ng Bible, pinatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon. No? At ang layunin, sabi ng Bible, sabi ng Hebrew, ay upang, kaya niya pinatigas ang puso ng Paraon, upang sabi niya, upang ang kapangyarihan daw ng Diyos ay maluwalhati, mas madakila. Okay? So, sa madaling salita, hindi agad pinayagan ni Paraon ng bayan ng Israel na ito ay mapalaya. Hanggang sa nagkaroon ng unang salot, di ba? Pangalawang salot, at hanggang siyam na salot, alam natin yan. At hindi pa rin pumayag ang Paraon para palayain ang bayan ng Israel. Hanggang sa ang uli-uliyang salot ay death, the angel of death. Okay? So, nangyari ang panghuling salot, ito ay araw ng kadiliman. So, sa madilim na panahon,
Kumbaga sa Egypt ay sumapit ng madaling na panahon, literal, dito sa panahon natin, just that is the tide, ay ito ay madaling na panahon. We are living in the evening time, di ba? Okay. So ngayon sabi ng Diyos sa kanya, doon sa pinasa natin ito kanina sa Exodus, ay ang Diyos ay nagbigay ng isang tanda. Sabi doon, sige nga sis, ano mo doon, sunod mo doon, may Tagalog tayo dyan, sunod natin. Okay, sabi dito sa Tagalog, sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Egypto. Ibig sabihin, hindi naman talaga ang Diyos ang dadaan. Kumbaga, ang Diyos ay nag-utos sa Angel of Covenant at the Angel of Death, at hindi naman talaga ang Diyos ang author ng kamatayan. Diba? Ang author ng kamatayan, walang iba, si Lucifer. Pero pinahintulutan ng Diyos si Lucifer na kunin niya ang buhay ng isang tao kasi ibig sabihin may pinahintulot ng Diyos. Pero hindi ang Diyos ang may author ng death. Okay? So, sabi ni Brother Branham, ito ay pag-twist lamang ng kaaway from death at from life to death. Diba? Mula sa puti, ginagawa ng itim. Diba? Yun ang ginagawa ng kaaway. Walang kapangyarihan ng kaaway yung lumikha. Kundi ang ginagawa na, binabaliktad lang niya ang mga bagay na meron ng Diyos. Kung ang Diyos ay buhay, ang kaaway ay kamatayan. Diba? So, yun, hindi ibig sabihin, ang Diyos ang may akda ng kamatayan. Diba? Kaya sinabi niya dito, hindi ang Diyos ang dadaan doon sa lupain, kundi ang Angel of Death. Alam natin ito, si Satanas ito, na pinayagan ng Diyos, na ito yung mangyari. Pero sabi niya, sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Egypto sa gabing iyaon, at aking nililipunin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Egypto. Ngayon, maging tao, maging hayop ay gagawa nito ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Egypto. Ako ang Panginoon, sabi ng Panginoon. Okay, ngayon, ang sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos kay Moses, no? Na sabi niya, so yun ang sasalita kay Moses sa verse 12, na sabi niya, Moses, sa gabing ito ay dadaan ang Angel of Death. Sabi niya, at nilipunin ko ang lahat ng panganay sa lupain ng Egypto. Tandaan ninyo, sila, ang bayang Israel, ay nasa loob din ng bayan ng Egypto. Pero sila ay nasa Gosen. Diba? Nasa Gosen sila. Sabihin, sa lugar ng Egypto, naging dugo yung tubig. Pero sa Gosen, hindi naging dugo ang tubig. Pero nasa Egypto rin yun. Diba? So, nagkaroon ng langaw sa Egypto, sa buong lupain, sinabi ng Bible, pero hindi sa lupain ng Gosen. Nagkaroon ng kadiliman doon sa Egypto, pero hindi nagkaroon ng kadiliman doon sa Gosen. Di ba? Ang Gosen ay tipo ng bride. Di ba? Ang Gosen, kung nasaan ang bride, kung saan ang napagtitipo ng mga bride, ayun ang tawag doon ay Gosen, mga kapatid. Di ba? Yun ang Gosen. Sabihin, kahit ang iglesia ng Diyos ay nasa sanlibutan ito, sabihin ay bubuhos ang mga salot, pero hindi ito para sa church. Di ba? Hindi ito para sa ating mga kapatid kasi naligtas tayo ng Panginoon dyan eh. Ngayon, yun ang sabi ng Diyos kay Moses. Sabi niya, Moses, ang Angel of Death ay dadaan sa gabing ito sa lupain, sa buong lupain ng Egypto. Di ba sabi niya ay mamamatay ang lahat ng panganay, maging ang tao, lahat ng mga hayop. Sabi niya ay aking hatulan sa lahat ng mga Diyos. Di ba? Kasi ang tao sa libutan, sa Egypt, napakaraming Diyos. Di ba? Diyos niya yung sarili niya. Diba? Minsan, pag tinatamad paglinggo, pag inuuna mo pa ang sarili mo kaysa sa Diyos, Diyos ang tawag diyan. Kaya tao, napakaraming Diyos eh. Minsan, linggo na nga lang, di ba? Pagagawain na, ating ang gawain, kung ano pang inaasikaso, di ba? Minsan, maglalaba pa yan. Bato-bato sa langit, at tamaan, huwag kayo magagalit. Di ba? Minsan, di ba? Mag-open ng cellphone, mag-Facebook, di ba? At kaysa mag-una na muna, mag-plancha na ng damit, at hindi ka naman nagpiprepare ng Bible study, di ba? I-prepare mo na lang yung mga damit mo, hindi naman katulad ng mga preacher talaga gigising ng umaga yan, asahan nyo, magpiprepare yan, di ba? Pero kung wala naman tayong ginagawa, ay the best dito, magluto tayo ng almusal, magluto tayo ng pananghalian, di ba? Pero sa bayan ng Israel, pagdating ng Sabbath day, walang pwede magluto. Bawal. Kasi 24 hours siya ng Sabbath day eh. Di ba? Bawal magluto, maging hayop, di ba? Bawal nyo. Kaya sa loob ng 24 hours, ang bayan ng Israel, pagdating ng Sabbath day, Sabado, mag 24 hours yun, walang kain-kain. Talaga nagpa-fasting sila.
Kasi pag nagluto ka, patay. Pag naglaba ka, patay ka. Pag hugas na ng plato, patay ka din. Oh. Yun ang batas sa panahon ng unang bayan ng Diyos, mga kapatid. Kaya, kasi sadya ang tao, napakaraming Diyos. Kasi hindi ko sinasabi yung Diyos ay mga paggawa ng larawan. Isang uri ng Diyos yan. Diba? Pero yung sabihin, lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa bawat araw, higit pa sa Diyos, more than God, yan ay Diyos-Diyosan. Idolatry yan. Diba? Tamad kang gumising, diba? Mapagod ka na kasi sabihin mo, galing sa pagtrabaho, yun na nga, ang Sunday, ang gawain ay araw ng Sabat, kaya ang pahinga yan eh. Nagpapahinga ka sa trabaho, nagpapahinga ka sa lahat, sa isang linggo ng trabaho ka, gigising ka ng maaga, sabihin mo, o ba't maaga? Sabihin mo kasi magpapahinga ako, doon ako magpapahinga sa gawain, di ba? Eh doon talaga nagpapahinga, minsan tulog talaga eh, kaya nga tawag niya untalking eh. Talking, tawag niya, pagbilisan mo, untalking. Sadyang untalking talaga. Pero, yun nga, kaya nga ang Diyos nagkaroon ng kahatulan sa bayan ng Egypt kasi napakarami na ng Diyos eh. Di ba? Pero ang sabi ng Diyos kay Moses, pero sabi niya sa inyo, sabi niya, ay meron akong covenant. Sabi niya, at ang dugo, sabi niya, ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Sabi niya, yung bahay na kinaroroonan ko, nasa iglesia kayo naroroon, dapat makita ko ang dugo. Kasi sabi niya, lahat, sabi dito, tingnan niyo mga kapatid, ang Diyos nagbigay ng kahatulan sa buong lupain, pero sabi niya, pero sila nasa bahay ng Egypto, ang bayang Israel, pero sabi niya, pero kahit dumaan ang angel of death sa inyo, pero maliban na makita ang dugo, doon sa lugar ninyo, ay walang pagsalang kayong lalampasan. Diba? Ibig sabihin, hindi excuse ang bayang Israel. Pero naging, dadaan pa rin ng kamatayan, dadaan ng kasakunaan, pero except the blood, maliban kapag may dugo, dumadaan lang yan. Hindi yan binabypass, di ba? Dumadaan yan. Ibig sabihin, hindi nyo nakikita yung bayan ng Diyos kasi dahil sa because of the blood of God, the blood of Jesus Christ, di ba? Yan ang isang bagay doon mga kapatid na pinalis kanina ni Father Ramel about sa blood, mga kapatid, no? Nasabi niya, at pagka aking nakita ang dugo, ay lalapasan ko kayo at walang salot na sa inyo ay papatay. Sa inyo, panalangin ko sa buong lupain. Okay. Ngayon, sa panahon ng bayang Israel, mga kapatid, yun ang covenant ng Diyos. Basa muna tayo ng Hebrew chapter 12, verse 23 yata. Bible tayo, hindi ko na ilagay dyan. Hebrew chapter 12, 23. Ayan, sabi dito, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay. Ayan, kasi, tingnan nyo, ang iglesia kasi, sa harapan ng Diyos, firstborn yan eh. Kaya doon sa Exodus, nung sinabi ng Diyos sa lahat ng panganay mamamatay. Kaya nga, maging ang bayang Israel, ay sabi, maliban may tanda. Kasi nga, ang iglesia ay panganay ng Diyos yan eh. Di ba? Kaya, balik tayo doon sis. Pinakita ko lang kung bakit madadamay din ang bayang Israel doon. Okay, sabi dito, no? Pero sabihin, sinabi ng Diyos kay Moses, bagamat kayo nasa Egypt, pero sabi niya, dadaan pa rin sa inyong angel of death. Pero sabi niya, kahit dumaan siya, pero kailangan meron tanda. Kapag nakita yung tanda sa inyo, kahit dumaan siya, walang pinsalang mangyayari. Di ba? Yun ang pangako ng Diyos sa lumang tipan sa panahon ng bayang Israel. Okay. Sabi niya, sa inyong bahay na inyong kinaroroonan. Kaya, tingnan mo, itatype ko sa panahon natin, sa bawat iglesia sa inyong panahon, maliban na may dugo. Kahit may bahay kayo, kung walang dugo, at kapag dumaan ang kasakunaan, dumaan ang angel of death. Di ba? So, sabihin, kung may pag-ingat pala ang Diyos, bakit magkakasakit ako? Yan, alam mo? Kung walang tanda ang Diyos sa iyo, dapat walang divine healing. Kung may pagluha pala, sabi ko kanina sa page ni Father Ramel, kung may pagluha pala, sa Diyos ba yun? O hindi naman pagluha ay ang bungay ng kasalanan. Pero kapag meron ka ng tanda, kapag may luha, may ngiti. Diba? Bakit kung kalooban ng Diyos, bakit naghihirap ako? Kung may paghihirap, may kasaganaan.
O kasi bakit? Because the blood, yung tanda ng Diyos ay nasa iyo, mga kapatid. Yan ang isang bagay. Sabihin, walang mga pagpipinsala sa iyo, mga kapatid, kapag ang Diyos ay nasa iyo. Okay? Dadaan lang yan, pero hindi ka niyan gagalawin, mga kapatid. Okay? Next slide. Ngayon, sabi dito ni Brother Branham, sabi niya sa message na token, napakaraming message ni Brother Branham about the token. No? Ay, hindi ako nagkakamali, 8. Actually, bago pa ako sa mensahe, isa ito sa mga paborito mong preach noon, year 2000. The token. Pag binisa mo yung salita, ang token. No? Kasi maraming mga token sa loob ng church pag oras na ng preaching. Pero pag sinabi, ang token, ibig sabihin ang tanda. Di ba? Ngayon, sinabi ni Brother Branham, ang isang tanda, ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda. Okay, ngayon, literal muna, kasi si Brother Branham, pag nagpipreach yan, di ba? Ang kinukuha niyang context kay Moses, i-drive muna niya yung kay Moses, di ba? Napakita niya muna yung literal type na yan. Tapos dadalhin tayo sa future. Kasi literal is a type, di ba? Kung ano yung nangyayari kay Moses, nangyayari sa bayan ng Diyos. Okay? Kaya para mas maintindihan mo yung present time natin, back to the beginning. Kasi sabi ni Brother Branham, preach niya, Israel in the church, di ba? Nangaral siya, 1, 2, 3, 4. Pag tinanong mo, kung ano yung nangyayari sa bayang Israel, nangyayari sa iglesia. Kung sila may pag-alis sa iglesia, di ba? Nung pagtawid sa iglesia, bautismo sa tubig yan. Pero maraming mga sabihin, pagkatapos mabautismuhan, maraming akala nila, pag nabautismo na, si Miriam, di ba? Sabi niya, praise the Lord, natuwa siya, di ba? Nag-dancing siya, si Miriam, tantamburin. Tapos pagdating ng panahon, akala niya siguro, ngunit nabautismuhan na, ay nung nilait niya si Moses, nagalit ang Diyos kay Miriam. Di ba? Hindi potit nabautismo ka, akala mo, papangunahan mo na yung leader ko. Diba, pag tinawag ng Diyos ang isang tao, si Moses ang sinugo ng Diyos. Pero hindi po kayo pinigihangan ng Diyos, nakatawid ka ng tubig na pula, dagat na pula, pwede mo lang sabihin, kung ano yung pagkakalagay sa iyo ng Panginoon, doon ka lang, diba? Doon ka lang, sa likod ka lang ni Moses, diba? Anong nangyari kay Miriam? Parang gusto niya pangunahan si Moses Ano nangyari kay Miriam? Diba? Namatay doon sa after ng pagtawid ng dagat na pula. Sabihin, kung ano yung nangyari sa Israel, nangyayari sa iglesia. Tapos ang uling bagay na nangyari sa iglesia, sa Israel, yung Canis Barnea. Yun yung uling paglalakbay ng Hudyo, ng bayang Israel before makapasok sila sa Promised Land. Diba? Ano yung Canis Barnea? So type pa rin yan sa panahon natin. Diba? Maraming mga Kristiyano naglakbay ng mahabang panahon, nasaksiyan ng himala ng Panginoon. Pero pagdating sa Canis Barnea, maraming nalaglag. Hindi nakapasok. Diba? Hindi nagpatuloy. Kasi yan makikita mo, kung ano yung paglalakbay ng iglesia ngayon sa panahon natin, balikan mo yung paglalakbay na nangyari sa bayang Israel. Ngayon, sabi ng Diyos dito mga kapatid, ngayon, ano ang una? Sabi ni Brother Branham, isang tanda. Ito ay isang salita na karaniwang ginagamit sa ating mga tao na nagsasalita ng English. Lalong-lalo na ito rito sa Amerika. Ang tanda ay isa talaga. Sinasabi ng diksyonaryo na ang isang tanda ay isang palatandaan. Ito ay isang palatanda ng isang kabayaran. Halagang binayaran nyo. Ang kabayaran o isang halaga na isang hinihiling na halaga na nabayaran. Pag sinabi ng isang tanda, di ba? Kasi papunta ka, ano ba? Okay, next slide please. Para matumbok natin yung sinasabi ni Brother Branham. Kasi gagamit tayo, siyempre kung ano yung ginamit ng ating propeta. Kaya sabi niya, tulad ng isang pamasahe. Di ba? Naglalakbay ka sa isang tren, di ba? Sasakay ka, siyempre magbabayad ka. Ngayon, tulad ng isang pasahe sa isang tren o isang pamasahe sa isang linya ng bus, kayo ay pumasok at binili ang inyong pamasahe. Di ba? At pasahe. At pagkatapos, bibigyan nila kayo ng isang tanda. Ano yung ticket? Di ba? Yung ticket, yun ang token na ikaw ay bayad na. O di ba? Isabihin, binayaran mo na yung hanggang sa pararoonan mo. Di ba? Siyempre, pag hindi ka pabayad, ay gusto mo pumunta ka doon sa, alibawa, pumunta ka sa Baguio, hindi ka makakali ng Baguio. Kasi kailangan bayaran mo muna yon. Pag bayad na yung pamasahe mo, nasa yun na yung token, sabihin, kahit wala ka pa sa Baguio, sabihin ko sa inyo, nasa Baguio ka na. Ganun ang tanda. Ganun ang blood. Kahit wala pa kayo sa eternity, wala pa kayo sa beyond the curtain of time. Nasa beyond the curtain of time na kayo. Kahit wala pa kayo sa rapture. Pero binayaran ng Diyos ang rapture. Dahil meron kayong token.
Sabihin mo, may sakit pa ako, wala pa akong dibanilin. Kahit hindi ka pa gumagaling, pero darating ka rin doon. Sabihin mo, tumatanda na ako, sabihin mo, ako ngayon ay ilang taon na, nangako ang Diyos na mayroong body change. Sabihin mo, kahit wala pa doon. Pero sasabihin ko sa inyo, pag nasa inyo ang tanda, nandun na kayo. O sinabi ng Panginoon, pagpapalain kita. Sabihin mo, hindi pa ako pinagpapala. Pero pag nasa inyo ang tanda, pinagpala na kayo ng Diyos. Nakukuha niyo po ba ibig sabihin? So yun ang sinasabi ni Brother Branham. Kaya sabi niya, kapag daw kayo ay pumunta sa isang lugar at wala kayong binayaran nyo na yung pinapamasahin nyo at nasa inyo na yung ticket, yun ang isang tanda ng bayad na kayo. Ibig sabihin, ando na kayo, pagpagamat hindi pa kayo naglalakbay. At ang tandang iyan ay hindi maaaring gustuin para sa anumang bagay, kundi sa linyang iyon ng riles ng tren. At ito yung isang tanda sa kumpanya ng riles ng tren. At binayaran ninyo ang inyong pamasahe. O sabi, bayad na yun, mga kapatid. Kapag meron ka ng tanda, sabi sa isang literal, sabi ni Brother Branham, para mas maintindihan natin yung token. Sabi niya, kapag pumunta ka sa isang lugar, sasakay ka ng isang tren, magbabayad ka. At bibigyan ka nila lang isang tanda na ikaw bayad na. Kahit wala ka pa sa patutunguhan mo, pero nakarating ka na sa patutunguhan mo. Yun ang bisa ng isang token. Pero kahit gustuin mo, maligtas ka. Pero pag wala yung token, di ba? Pag wala yung token sa'yo, sabihin mo, ligtas na ba ako? Kaya minsan nag-agam-agam ka eh. Kasi ang problema, baka wala kang token. Pero kapag ang isang tao, mayroon siyang token na hawak. O sabi, ligtas na ba? Ligtas! Nakagawa ko ng pagkakamali ngayon, di ako ligtas. Hindi naman ng Diyos bawi. Ligtas ngayon, bukas hindi. Ang Diyos, sabi ni Brother Branham, ang Diyos hindi nangiingdyan. Alam ba yung Indian? Halimbawa, ang nangiingdyan, magkaibigan, halimbawa, kami dalawa ni Brother Ramel, o Brad, kita tayo bukas sa ganitong oras. Tapos, sabi niya, susunduin kita dyan. Hindi ako sumipot. Tatawag doon, Indian. Nangiingdyan. Ang Diyos kapag sabi niya, ligtas kita ngayon. Ako sasabihin mo, bukas hindi. Hindi ganun ang Diyos. Sasabihin mo, gumawa kasi ako ng hindi tama. Ng pagkakamali, ng munting pagkakamali. Hindi wala namang kinalaman ng ginagawa ng tao dahil ikaw ay niligtas eh. Dahil ang kaligtasan ng Diyos, unconditional covenant. Diba? Tandaan natin yan. Hindi ka maligtas dahil sa biyaya o dahil sa ginagawa mo. Huwag kang gumawa ng isang bagay para gumawa. Dahil niligtas ka na ng Diyos. Dahil ang paggawa na mabuti, ebidensya na ikaw niligtas na ng Panginoon. Diba? Yung manifestation na lang yan eh. Diba? Kaya sinasabi ni Brother Branham, kapag ikaw, isabihin niya, yung tinatawag na token, ay ibig sabihin niya, kapag binigyan ka ng isang tanda, ng isang kupon, mga kapatid. Ibig sabihin, ikaw ay nakarating ka na sa paroroonan mo, pero maglalakbay ka pa. Pero sabihin, kahit maglalakbay ka pa, sasabihin ko sa inyo, makakarating ka sa kaparoroonan. Kasi yun yung pamasahin mo na, bayan mo na yun. At hindi ninyo may gagastos ito para sa anumang bagay, hindi ito po pwede sa anumang ibang linya. Ito ay pwede lamang sa linyang iyon. Ito ay isang tanda. Okay, next slide. Sabi ni Brother Branham pa dito, sabi niya ngayon sa dako dito na ating pinag-uusapan kung saan tayo simula ay ang Diyos nagsasabi sa Israel, ang dugo ng kordero ay isang tanda para sa iyo. Sino nagbigay ng tanda? Ang Diyos ang nagbigay ng tanda sa Israel. Ang gagawin lang ng Israel, ipapahid lang yun. Ibig sabihin, pag pinahid nila, ang Diyos ang nagbigay ng tanda, ibig sabihin, ligtas na sila. O, di ba? So ngayon, ang sabi ng Diyos, ang dugo ng kordero. Bakit kordero? No? Kasi alam natin ang kordero ang pinakamaamong hayop sa balat ng lupa. No? Ang kordero ng Israel pinatay ay ang hinihingi tanda ni Jehovah. Sino ang humingi ng tanda? Pero sino rin nagbigay ng tanda? Siya. Dahil alam ng Diyos, hindi kayang kunin ng tao ang requirements na hiningi ng Diyos. Siya nagbigay ng requirements, pero siya din ang nagbigay ng requirements. Kaya ang tao, walang ginagawa yan para maligtas ka, mga kapatid. Di ba? Kaya ang Diyos ay gumawa dahil bayan niya ang Israel. Obligado ang Diyos magbigay ng tanda sa Israel dahil bayan niya yun. Di ba? Ngayon sabi niya,
na kailangan ito ay ang dugo. Ang Diyos ay gumawa ng isang tanda at ibinigay ito sa Israel. At wala nang iba pang tanda na po pwede, kita nyo, ito hindi maaaring kilalanin. Okay, dahil, yun, diba? Dugo ang inihingi ng Panginoon na maging tanda. Diba? Hindi naman talaga, sa panahon ng bayang Israel, literal na dugo talaga yun. Kasi, para makita natin, pero ang sinasabi ng Bible dito, mga kapatid, dahil kapag may dugo, pag may nakita ang dugo, ibig sabihin may buhay na nawala. May hayop na nawala. Diba? Kaya yun ang ibig sabihin nun. Sabihin, nakikita lang ng angel of death, yung chemistry ng blood, yung kulay ng dugo, kulay pula, diba? Pero alam natin na yun ay dugo ng kontero, yun ay blood of the innocent, mga kapatid. No, ibig sabihin, yung pag nakita yung dugo doon, binayaran ng dugo yun, yung buhay ng mga tao nandun sa loob ng bahay na yun, dahil yung sa blood na yun, binayaran na sila. Diba? Bayad na sila doon, mga kapatid, kasi sa pamagitan ng dugong inosente. So, sino nagbigay ng dugo ng inosente? Ang Diyos yun na nagbigay. No? Siya ang nagbigay ng requirements, pero siya din na nagbigay ng requirements sa bayang Israel. Kasi alam ng Diyos na hindi kayang kunin mahirap ng bayan ng Diyos ang mga requirements na hiningi ng Diyos. Di ba? Okay, next slide. Ngayon, sabi dito sa Hebrew chapter 9 verse 22, sabi niya, ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So ngayon, yun ang isang ebidensya dito. Sabi ng Apostle Paul, without the shedding of the blood, no? Maliban ang walang pagkabuhos. Kaya nga ang isang tao, pag nagkakamali yan, patay lang siya ng hayop, yung kasalanan niya, yung nagawa ng kasalanan sa panahon ng Hudyo, natakpan, hindi naman talaga naalis, di ba? Natakpan lang ng dugo. Hindi nakikita ng Diyos yung kasalanan ng tao kasi nakikita na yung dugo. Di ba? Kaya ganoon din yun, kahit sabihin mong hindi naman talaga karapat-dapat ang bayang Israel, bukod talaga silang makasalanan. Pero dahil alang-alang sa dugo na hiningi ng Diyos, walang magawa ang angel of death, kundi lampasan sila. Di ba? Kasi yun ang meron doon sa dugo, mga kapatid. Kasi, okay, next slide, sabi dito ng Bible, sa Book of Leviticus, chapter 17, verse 11, sabi niya, sapagkat ang buhay ay nasa dugo. So, alam natin, sa lumang tipan, kaya hiningi ng Diyos sa bayang Israel ay dugo, pero alam natin, kapag may dugo, may buhay na nawala. Hindi mo naman po pwedeng i-display yung tupa doon sa pintuan, kasi ang hiningi ng Diyos buhay. Nasaan ang buhay ng hayop? Ang buhay ng hayop ay nasa dugo, mga kapatid, di ba? Kaya nga, pag kinukuha ka ng dugo, di ba? Gusto mo malaman kung anong sakit mo, kung magpakuha ka ng dugo. Sabihin lahat, kung makikita kung diabetes ka, o anemic pa, ano man klaseng sakit mo, makikita yan sa pamamagitan ng testing ng blood. Kasi bakit ang buhay ay nasa dugo? Di ba? Una ka lang ng dugo, lahat makikita na sa'yo. Lahat anong sakit mo, makikita na yan. Kasi ganun yung mga kapatid. Ngayon, sabi dito sabi niya, na ibinigay ko sa inyo si babaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. So, ngayon, ang dugo ay ginagamit ng Diyos, pamantayan ng Diyos na pagtubos ng kaluluwa. No? Pamalit yan, ibig sabihin, panghalili. Kapag mayroong nawalang buhay, yung tao na dapat mamamatay ay kukuha ng isang hayop na panghalili niya. Imbis na siya mamamatay, papatayin ng Diyos, ang kinuha ng Diyos ay ang hayop. Ang tawag doon ay panghalili. Diba? Kaya sabi niya, at ang hiningi ng Diyos ay dugo para mabayaran yung tao. Ngayon, sapagat ang dugo ay siyang bulutubos dahil sa buhay. Okay? Sabi nito, kaya aking sinasabi sa anak ni Israel, sino man sa inyo na huwag kukain ng dugo, ni ang taga-ibang bayan, ni nakikipamayan sa inyo na huwag kakain ng dugo. Kaya pinagbawal talaga yan, di ba? Kasi nga, because ng life ay nasa blood, mga kapatid. Okay. Ngayon, doon, tatasan tayo ng basa sa Exodus. Doon sa pinasa natin yun, di ba? Exodus chapter 12, verse 12. Tumasa tayo ng basa. Kasi itong Exodus chapter 12, this is the time of the feast of the Passover. No? Ito yung panahon ng Pasko ng mga Passover. Ibig sabihin, pag sinabing Pass of the Passover, ito yung Pasko na pagkatay ng isang kordero. Okay? At alam natin, sa panahon ni Moses, yun ay time ng Passover. Ng pagpatay ng isang pagpaslang ng kordero. Sa panahon ng ating panahon ni Jesus Christ, siya yung Passover.
Diba? Yung pinatay kaysa usap Calvary. Ngayon sabi dito, at ang Panginoon nagsalita kay Moses at kay Aaron sa lupain ng Egypto na sinasabi, ang buwan ito ay magiging sa inyo ay pasimula ng buwan. Ang buwan na ito ay Abib. Ang buwan na yan ay sa ibang salita, kasing Abib ay buwan niya ng Hudyo. So kung sa atin yan, sa Julian calendar o sa tinatawag na Roman calendar, ito ay buwan ng Abril. Okay? Ang Abib. Sabi dito, ang buwan ito, itong buwan na ito magiging sa inyo pasimula ng buwan. So yan ay magiging unang buwan ng taon lang sa inyo. Okay, sabi niya, salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel, sa inyong sabihin, sa 10 araw ng buwang ito ay magsisikuha sila ng ganang kanila, bawat lalaki na isang kordero. Ngayon, sa bayang Israel, dahil panahon yung Passover, sa tuwing pumapasok ang month of April, at doon din pumasok ang angel of death. Diba? Ibig sabihin, ang naging batas ng Diyos, sabi niya, kasi panahon ng Passover yun. Ngayon, pag kumuha sila ng isang kordero, nakakatay nila, bago nila kunin yung dugo, ipapahid doon sa poste, sa ibabaw ng pintuan, hindi lang ganun kadali yun. Merong pagpili ang Diyos. Sabi na, sa panahon ay 10 araw. Ibig sabihin, pag kinuha mo yung, sabi na, kukuha ka ng kordero, Abril ngayon, sa 10 araw. Ayan, pipili ka. Ayan. Sa kanilang magulang, sa isang kordero, bawat sampayanan. Ibig sabihin, yung pipiliin mo yung kordero, Abril ngayon. Ang pagpili, mangyayari sa panahon ay 10 araw. At hindi lang pa sa pagpili yun, kailangan pipiliin mo. Bakit mo pipiliin? Kukunin mo yung tupa na yun. Kukunin mo sa 10 araw. Ikukulong mo muna yun sa loob ng 3 araw. Kaya nga pagdating in the 14th day, diba? Nasabi doon sa susunod na mga talata, sa 14 na araw, papaslangin mo yung tupa. Kasi bakit mo yung 3 araw pa? Kasi nga, titingnan mo, kailangan yung iaalay mo, walang sakit, walang karamdaman, hindi pilay, di ba? Walang yan. Kasi perfect sacrifice yun. Kasi pag mayroong sakit yung tupa na yun, reject yun, mga kapatid. Kaya ganun kahirap nung unang panahon. Kaya sabi dito, sinita ng Diyos nyo sa bayan ng Israel, yung covenant, kasi papasok sila sa Passover, yung pagpatay ng koldero. At yung pagpatay ng koldero na yun, kakainin nila yung laman, pero yung dugo, ilalagay nila sa pintuan nila yon, kasi dadaan ng angel of death. Kapag nakita yung dugo, lalampasan ng Diyos, ng angel of death, ang lahat ng Hudyo. Pero kahit Hudyo ka, kung wala kang covenant, walang token, patay ka. Hindi mo pwede sabihin, end-time message church, end-time message naman ako . Ang sabi ng Bible, kapag nakita ko ang dugo, hindi sinabing, pag nakita kita every Sunday, hindi sinabing, pag nakita kita nagbibigay ka ng tithes and offering, pag nakita ko nagpe-praise and worship ka, hindi. Ano sabi? Pag nakita ko ang dugo, lalampasan kita. Yun lang ang paraan. Ang sabihin mo, mabuti naman ako asawa. Hindi yan. Sabi niya, kapag nakita ko ang dugo. Diba? Yan lang ang pamantayan ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, nangyari ang pagpili o pagkuha, pagpasok ng Abril. Ang kukuha sila lang sa tupa sa loob ng 10th day, pang 10 araw. Ngayon, next, last mo pa ng piso. Ngayon, so susunod, sabi niya, at ang inyong kolderong pipiliin ay yung walang kapintasan. Yan ang masaklap. Kung nabuhay ka sa panahon ng Hudyo, panahon ng Passover, pagkatay ng hayop, koldero, sa bawat pamilya, bawat sambayanan, sabihin kasi literal dati sambayanan. Ngayon kasi ang sambayanan, every church . Diba? Hindi naman ito literal na sambayanan, kasi ang sambayanan ng Diyos sa iglesia. Bawat local church, magsikuha kayo sa ganang inyo. At sa bawat, sabi niya doon, at sa inyong lugar, kung nasaan kayo naroon, kailangan makita ko ang tanda. Diba? Kaya nga, tayo, bilang end-time message church, kapag hindi pinapangaral ang mensahe talaga, pwede kayo umalis . Kasi sabi ng Bible, pag nakita ko ang tanda, diba? Meron kayong karapatan, pinapangaral ba talaga ang end-time message church sa loob ng iglesia ito? Kasi hindi naman pinapangaral, may karapatan kayo umalis. Kasi sabi, tingnan nyo, baka hindi kami ligtas dito, kasi pag dumaan ng angel death, patay tayo dito. Kasi kailangan makita yung covenant, yung token ng Panginoon doon sa isang bahay na yung kinaroroonan. Kasi kung hindi makita yun, mga kapatid, pwede mo sabihin, magsisimba-simbahan lang tayo dito, di ba? Pero kung walang token doon, wala din. Walang kundi yung ebidensya. Ngayon, sabi dito, sa verse 5, at ang inyong kolderong pipiliin niyong walang kapintasan, isang lalaki na
Isa yung taho, inyong kukunin sa tupa o sa mga kambing. Okay. Sabi niya, at inyong alagaan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito. Okay, nakita niyo yung... Okay, sabi doon, sa pagdating ng Abril, yung tinatawag na the time of Passover. Di ba? Yung Passover, ibig sabihin, kakatay sila ng kondero para sa kanilang mga kasalanan. Tapos, yung dugo nun, ilalagay nila yung sa pintuan nila. Bawat sambayanan. Kumbaga, kung mayroong pamilya de la Cruz, kuha kayo ng sariling tupa. Pamilyang Lingat, mayroon kayong sariling tupa. Diba? Kahit sabihin mong ano kayo dito, sabihin mong Hudyo kayo, pero kung walang dugo. At the same time, habang may dugo doon sa pintuan, kinakain nyo yung katawan ng kondero. Kasi ibig sabihin nito sa panahon natin, kinakain nyo yung, hindi lang pwede yung ang dugo kasi ay buhay, di ba? Pero dapat kinakain nyo rin yung salita ng Panginoon. Habang may tanda kayo, kumakain kayo ng salita ng Diyos sa loob, kung nasaan kayo naroon. Di ba? Habang dumadaan ng angel of death, nagpapatuloy tayo kumakain ng salita niyong salita. Hayaan niyo yung mga nangyayari sa paligid, basta tayo kakain tayo, ligtas tayo. Ganoon ang ginagawa ng Diyos sa panahon ni Moses, mga kapatid. At sasabi nyo, sa bawat sambayanan, kaya sa panahon natin, bawat iglesia, kailangan kumakain kayo sa salita ng Diyos at iyakin ninyo sa inyong iglesia. Hindi sabihin capstone message believer, hindi po yan ang tanda. Pagkakakilanlan lang po yan. Maraming mga, kahit nasa mensahe na, maraming, Pastor, bigyan mo naman kami na ID ng pagkapastor. Sawa sa ko padre ko kagabi. Tataka ako sa inyo ako, puro kayo ID. Ako nga, taga-taga ko nagpapastor dito eh. ID ni Benisani Pastor na eh, matagal na, anong taon pa yun? Hindi ko naman nire-renew. Oh, bibigyan ako ng ID ng pagkakasal, hindi ko naman pinapalo up na. Kasi marami naman nagkaroon din ng ID ng pagkakasal, naging negosyo rin naman. Eh ako, purpose ko naman, sabi ko, kung bibigyan ako ng ID, kung sino pa yung mga kapatid na ikakasal, at least libre na sila. So, kaya lang, hindi ko na masyadong pinapalo kasi nga, yung iba, gusto ko magpagay, sabi ko, anong kinalaman ng pagpapastor? Sa ID. Diba? Kasi tanda nga sa kanila yun eh. Sabi ko, kung may ID ka naman na pagkapastor, kung wala ka naman kaloob na pagkapastor, wala din yan. Sabi ko, mauna muna ang kaloob ng Panginoon sa'yo. Ipakita mo muna na ikaw may kaloob na pagkapastor at marami ka, kung kailangan mo na, at marami ka na kinukuha mga papeles o kailangan na nag-evangelism ka, kailangan mo kumuha ng permit, kumuha ka ng ID. Kasi yung ID, ano lang naman yan eh, parang tawag dito, formality yan. Kung gusto mo magawa ng ID at lagay mo yung pangalan ng church, yung formality lang yan, pero hindi natanda. Dahil natanda ng Panginoong hinihingi niya ay ang dugo, mga kapatid, sa panahon ng bayang Israel. No, hindi naman sinabing, ako ay nipay sa galing ni Benjamin. Hindi po ang hinihingi ng Diyos sa tanda, kailangan nakita yung dugo. So sabihin, sa panahon ng bayang Israel, pagpili nila sa koldero ay kung mangyayari sa 10 araw ng April. At pag kinuha nila yung koldero na yon, ay ikukulong nila yon, pag-aaralan nila yon, alagaan nila yon, kailangan yon, hindi sinisipon, no? Ay, hindi yung pilay, kailangan mataba yun, malusog pa rin hanggang sa 4 na araw. Kaya nga ang Panginoon Kristo, kailan sa kinuha? Diba? Kaya nung pag-4 na araw, kinuha sa ni Pilato eh. Pag-4 na araw, sabi niya, kumuha ka ng tubig, nagugas ng kamay. Sabi niya, wala akong makita kasalanan sa taong ito. Kasi si Jesus, sabi ni John the Baptist, sabi niya, this is the Lamb of God. The perfect sacrifice. Kaya sabihin, pinatunayan, pagdating ng pag-4 na araw, sinabi ni Pilato, wala akong makita sa taong itong kasalanan. Ibig sabihin siya ay perfect sacrifice. O, di ba? Ibig sabihin, kung ano yung nangyayari si Jesus Christ is the Lamb of God, sabihin kung ano yung nangyayari sa bayang Israel sa panahon ni si Jesus at tipo ng panahon natin mga kapatid. Kaya sa panahon ito, nangyari, kapag kumuha sa ng kudero, alagaan nila ito sa 4 na araw. Kapag napatunayan ito ay walang pasakit, sabihin, kung ba, pilay, kinatay mo pa rin. Tapos nagpahig ka ng dugo. Patay ka. Kasi, tingnan mo yung kaisipan. Bakit ang Diyos kumuha ng kapalit, kapanghalili para sa iyo? Eh yung pinanghahalili mo pilay, may sala din eh. Di patay ka din talaga. Kaya sinasabi ng Diyos, pag kumuha ka ng kordero, walang kapintasan. Pag namatay siya,
pinahid mo yung dugo, pag dumaan yung angel of death, wala sa makita kasalanan sa tao kasi nga, bakit? Yung representative nila, walang. Kaya, nung makita ng Panginoon yung dugo niya sa ating mga kapatid, na ipinahid na ng Diyos yun, pag dumaan ang angel of death, dahil si Jesus Christ is the innocent, wala sa makita sa atin. Kasi wala sa may pintas. Kasi sa pagiging inosente ng ating Panginoon, mga kapatid. So ngayon, taas natin pa ng konti, sis. Yung, ayan. Sabi niya, at kukuha sila ng dugo niya at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan at sa mga bahay ng kanilang kinakainan. Ibig sabihin, ang batas ng Panginoon, kukuha ka ng perfect sacrifice, patutuloy mo yung dugo, huwag mo isasama sa pagkain mo. Kailangan patuloy mo yung dugo, kasi yung dugo may purpose yun. Ilalagay mo sa isang mangkok, at ang layo na yun, ipapahid mo yun sa mga poste. Di ba? At ibig sabihin, kapag may dugo doon sa unang panahon, sabihin niya, inosente yung dugo ng yun, ng hayop na yun. Ibig sabihin, yung bahay na doon, yung nahit nila yung requirements na hiningi ng Panginoon, ng pag-aalay, pagkakatay ng isang kordero na innocent na at nilagay nila yung dugo sa pader, sa dalawang poste ng dugo, at the same time, yung katawan, andun sila nagsasama-sama, nagpe-fellowship, pinakain ng mensahe. Kaya minsan may mga fellowship yan, di ba? May sister fellowship, may youth fellowship, may brothers fellowship. Kasi nga, ano pa rin pinag-uusapan doon? Kumakain pa rin sila ng kordero. Di ba? Ganun yung mga kapatid. Ngayon, yun ang pamatayan ng Panginoon. Ngayon, okay, next slide. Sabi dito, sinabi ni Brother Branham, bueno, ngayon, sa sandali lang kukunin natin. Okay, may kwento si Brother Branham. Message niya ito, ano ba tawag dito sa Tagalog? Meron lang, sa dulo na lang. Meron siyang pinukwento rito, mga kapatid. Sabi niya rito, bueno, ngayon, sandali lang. Kunin natin halimbawa ang Israel doon mismo sa Egypto. Dumating yung panahon noong sabihin ng Diyos, isusugo ko ang anghel ng kamatayan sa lupain at kikitlin ko ang bawat isa sa panganay sa pamilya maliban kung may dugo sa pinto. Noong panahon yun ay dakilang gabi ng Paskwa. Sabihin yung nangyari yun yung panahon, ang araw ng Passover. Nangyari yung pagpasok ng Angel of Death. Okay, ngayon, sabi niya, ngayon, heto ang Israel, isang pinangakuhang bayan patungo sa lupaing pangako. Gabi noon sa ng Paskwa. Sabihin yung Paskwa nangyari yun, Passover. Ang anghel ng kamatayan naroon sa lupain. At malumigan natin ang isang palahaw mula sa lansangan. Gusto yung palahaw. Wow. Parang hindi ko malalim masyadong Tagalog to. Sisilipin natin dalawang malalakit, maliitim na pakpak. Sabihin, kung ini-imagine natin yung panahon ng gabi na ito, na darating na naglalakad na yung angel of death. Sinasabi ni Brother Branham dito, na parang, sabihin dito, yung merong pakpak na dalawang pakpak itong anghel na ito, na itim na anghel, ang sabi niya na maitim na pakpak na kumakampay sa lansangan na parang gumaganon habang naglalakad siya. No? Sa palagay nyo, ba tuwang-tuwa ang Israel? Hindi po. Akala nyo ba kapag sabihin, kahit meron kayong tinatawag na token, di ba? Yung may dugo doon, hindi ibig sabihin masaya sila roon. Sabihin, nararamdaman pa rin nila yung takot. Diba? Pero hindi naman para sa kanila yun, pero nararamdaman pa rin nila kasi dumadaan yun sa kanila. Diba? Narinig nila yung pagdaan ng angel of death. Sabi nila, may namatay na naman. Diba? Sabihin, apektado rin sila. Bagamat sila ligtas hindi naman natuwa sila. Sabi nila, tayo ligtas sa akin ng Panginoon. Hindi mo wala naman ganun. Sabihin, nagdadalang mahati pa rin. Diba? Tapos may dumaan na naman, nalampasan na naman yung bahay ng believers, no? At merong unbelievers doon sa ibang lugar, namatay sila, umiyak, di ba? Pagdating naman doon, sabihin, hindi daw natutuwa ito, sabi ng ni Brother Branham, walang Israel nung panahon na yon na natutuwa. Sabi niya, hindi po. Okay. Ngayon sabi niya, ang kamatayan ay naroon lang sa may pinto. Okay. Sabi dito, tumanaw sa bintana ang isang munting batang lalaki. Ngayon, may isang Hudyo, nasabi ni Brother Branham, may isang batang Hudyo, hindi niya pwedeng buksan ng pintuan. Sumilog, dumungaw lang sa bintana. Ngayon sabi ni Brother Branham, siya ang panganay. At yung sumilip na yon, panganay pa yon. Okay?
Ngayon, sabi niya, nakita niya ang malalaking itim na anghel na yun. Nung sumilip yung isang Hudyo, panganay sa mga Hudyo, sabi niya, nakita niya yung angel of death na naglalakad sa may kalsada. Siguro marahil, malayo pa yung nakikita niya. Sabi niya, at dumaling siya ang sabi. Ngayon, sabi niya, halimbawa, para bigyan natin ng illustration, sumilip ng gano'n. Nakita niya yung angel of death. Tapos nakita naglakad, parang, diba? Parang tumingin sa tatay niya. Ngayon, sabi dito, bumaling siya, ang sabi, tatay, mahal mo ba ako? Diba? Sabi niya, tay, mahal mo ba ako? Oo naman. Anak, mahal kita. Alam, pastor, mahal mo ba ako? Oo naman. Diba? Ako ba, mahal mo? Parang ganun niya eh. Kasi bakit? Kasi, di ba anak tayo ng panganay? O di ba? Alam nyo kasi pag sinabing tatay, alam nyo na ibig sabihin ng tatay. Di ba? Kaya sabi niya, yung isang mananampalataya, isang tahanan, di ba? Pumasok yung angel of death. Nakita niya nangyayari sa labas. Pero hindi makapasok sa loob yun. Kasi bakit? Kasi nga kasi yung bahay na kinaroroonan nila, protektado ng Diyos yun dahil sa blood. Di ba? Ngayon, nakita nung bata nangyayari. Sabi niya, at naisip niya, tumingin sa tatay niya, tay, mahal mo ba ako? O sabi niya, mahal kita. O ngayon, sabi niya, bueno, tatay, di po ba ako ang panganay mo? Sabi niya, di ba panganay ako sa mga magkakapatid? Okay, sabi niya, oo. Sabi niya, oo, ikaw nga, anak. Sabi niya, tingnan niyo. Sabi niya, tingnan niyo po roon. Tatay, kinuha ng anghel ng yon ang munting batang lalaki. Kilala ko siya, kalaro ko siya. Oo, tatay, sabi niya, eto na siya, palapit na sa bahay. Sabi niya, tatay, isang ano yun ha, yung kalaro niya yun, yung kalaro niya, hindi yung isang Hudyo, kundi nakalaro din niya yung isang Egyptian na bata. Pero sabi niya, tatay, pero kinuha ng angel of death yun, kalaro ko, kilala ko siya. At umiiyak yung buong pamilya na yun. At sabi niya, at ngayon tatay, palapit na sa bahay natin. Oh, palapit na sa bahay natin. Kasi alam niya, pangalan siya. Pero anak, ano sabi nung tatay sa anak? Pero anak, nakita mo ba ang naroon sa poste ng pinto? Hallelujah. Sabi, nakita mo ba yung sa poste ng pintuan natin na mayroong dugo doon? Oh, ngayon sabi niya, daddy, tayo na tatay, pag naging daddy. Okay, daddy, makukuha niya ba ako? Sabi niya, daddy, makukuha niya ba ako? Sabi niya, hindi, iho. Anak, hindi ka niya makukuha. Bakit? Ngayon, yan kasi ang pangako niya. Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko yan. Kung kayo, sige, bumalik ka na roon at kunin mo ang mga laruan mo at magsimula ka ng ulit maglaro. Anak, hindi mo kailangan mag-alala. Nasa kanlungan tayo ng Diyos. Pakawalan mo ang tensyon. Okay. Sabi niya, magagawa ka ng isang Israel na mamaupot magbasa ng Biblia habang ang ibang tao ay naghihiyawan at napupuno ng tensyon. Ang Israel ay napapayapat panatag. Bakit? Nariyan naman ang kamatayan sa may pinto. Anong kakaibahan na bumunsod nun? Hindi sila masasaling nun. Anong pamagat yan? Pinakaliban naman sa pinakakawalan ng tensyon. Minsan kailangan ng Diyos, pag nilawa nyo, minsan iba-iba about yan. Minsan ang Diyos kasi, naglalagay ng pressure yan. At kasi pag may pressure, doon mo makikita yung tension ng isang believer. Minsan natitense ka eh. May pagsubok. Tension yan. Pero sabi ni Brother Branham, pero kapag ang isang Hudyo, nasa kamay ka na ng Diyos, bali wala ang tension. Marami dito, di ba? Konting tension lang eh. Di ba? Lumalabas yung pressure. Kaya, sabihin, kaya minsan may mga tension yan. Pagsubok, di ba? Mga bagay nangyari sa buhay natin, tension ang tawag na. Kasi minsan, tinitingnan ng Diyos kung hanggang saan ang inyong presyo. Kasi minsan, konting tension lang, lalabas ang presyo. Minsan, init na yung ulo mo. Diba? Nangyayari na tension sa albawa. Pag gising mo, ganda ng tulog mo. Medyo kumalam na yung sikura mo. Pag gising mo, wala na palang bigas. Medyo wala na rin pang, medyo pag-iba yung tension, mag-iba na rin yung pressure mo. Pero sinasabi ni Brother Branham, ang ganda ng paliwanag niya eh, kahit ano nangyayari sa labas. Pero ang isang Hudyo, nagagawa niya pa rin magbasa ng Biblia.
Diba? Kasi alam mo yung nangyayari sa labas, yung parang hindi ka nagpapanik. Pero kahit may nangyayari sa labas, sabi nga, parang ka naman nasa ibang mundo. Nasa ibang mundo ka talaga. Hindi mo nakikita yung mga nangyayari sa labas. Kasi nga, hindi yan, baliwala ka na. Kasi alam mo, kapag ikaw kasi sinilyohan ka na ng Panginoon, diba? Hindi mo na nakikita yung nangyayari sa labas eh. Ay, nangyayari doon mga kapatid, parang isang sabi ni Brother Branham, kapag parang isang Hudyo, na kahit ano nangyayari sa labas, nagbabasa ka ng Bible, mga tao nanghihiyawan na, di ba? O ano nangyayari sa labas, ikaw naman, alam mo isang tao pagka medyo wala pa sa ganun. Pero kapag isang taong nasa Panginoon na yan, di ba? Kahit ano nangyayari sa paligid, hindi niya yan napapansin. Ngayon, nagagawa niya magbasa ng Bible, hindi nagiging panatag ang buhay niya, panatag siya kahit anong mangyari kasi alam niya na siya ay nasa kamay ng Panginoon. Nariyan man ang kamatayan sa may pintuan, kahit may kamatayan yan, hindi ka nag-aalala, hindi ka natatakot. Anong kaibahan ay lumusob nun? Hindi sila masal. Kasi alam nila, hindi kami magagalaw niya. Ano na ngayon kung may sakit? Kung may karamdaman, ang Diyos ay may daan nilaan. Ano yan? Divine healing. Kung may problema, may kalungkutan, ang Diyos nag-provide ng kagalakan. Kapag may kalungkutan, may kagalakan. Diba? Kung mayroong kasalatan, ang Diyos maglalaan ng paginhawaan. Sabihin, ang Diyos laging ganon. Sabihin, walang bagay na makapaghiwalay sa isang Kristiyano, sa Diyos mga kapatid. Ngayon sabi ni Brother Branham, kwento niya, sabi niya, anak, sabi ng bata, tatay, di ba panganay ako? Sabi niya, palapit ng angel of death. Sabi niya, mamata. Pero sinabi niya, anak, huwag ka mag-alala. Sinabi ng Diyos, may dugo tayo sa pintuan natin. Habang may dugo sa pintuan natin, titinakin ko sa iyo, hindi ka makukuha ng angel of death. Kaya sabi niya, sige, ipanatag mo ng iyong kalooban, bumalik ka na sa ginagawa mo, maglaro ka lang ang gusto mo. Ang sasabihin ko sa iyo, walang magagawa sa iyo ng angel of death habang nandito ang dugo. Diba? So, maging panatag ka lang. Gawin mo lang kung ano gawin mo. Kung nagtatrabaho ka, magtrabaho ka ng payapa. Maglingkod ka. Ano ba, sasabihin na ba, mo, babagsak ang kampanya. Huwag mo isipin ang company. Tension yan. Diba? Hayaan mo lang. Pero habang nandiyan ka sa kamay ka ng Panginoon, hayaan mo lang yan. Diba? Isang araw, makikita natin mga kapatid yan. So, ang Diyos laging, kasi bakit? Kasi ikaw ay nasa payapang lugar na. Okay, next slide. Sabi dito ni Brother Branham, do you believe? Are you in that refuge? Sabi niya, naniniwala ka ba? Kasi kaya ang topic natin, ang token, ang safety zone. Hindi ang simbahan. Diba? Ang pinakaligtas na dako, ano yan? Sa ilalim ng isang tanda. Pag tayo ay nasa ilalim ng isang tanda, we are under the safety zone. Yan lang yung lugar na ligtas ka. Wala kang pwedeng pagtaguan. Sabi ni Brother Branham, do you believe, naniniwala ka ba na tayo ay nasa ligtas na lugar? You have a right to every privilege that God has. If you're in there, pag ikaw ay nandun sa ilalim ng refuge, sabi niya, you believe that? Naniniwala ba kayo? Are you happy to be in this refuge? Sabi niya, naniniwala ba kayo? Masaya ba kayo na kayo nasa ilalim ng lugar na yan? Can you just sit back? Sabi niya, magagawa niyo bang bumalik muli sa inyong upuan kung ano ginagawa niyo dati? Sabi niya, and let of the pressure, at sabi niya, kalimutan niyo na kung ano mga tensyon, ano nangyayari? Sabi, pag ikaw ay isang believer na, isang mananampalataya na, dapat hindi tayo nagpe-tensyon. Pero bakit tayo nagpe-pressure? Isang Kristyano ka na eh. Minsan, isang Kristyano, silent lang, tahimik siya, pero minsan nape-pressure yan kapag, alam mo na, may kanya-kanya tayong kahinaan. Lumalabas lang yung kahinaan natin, di ba? Sobrang pressure na tayo nun. Kaya, siyempre, pagka sobrang pressure, alam niyo pressure cooker, kaya nga may pressure cooker eh. Ang pag punong-puno na ng pressure yan, hindi mo pwedeng yung nagdo sa loob, hindi mo pwedeng tanggalin nyo, sasabog yun. So may mga pressure cooker. Diba? Pag may pressure yun, punong-puno ng pressure yun, hindi mo pwedeng, kaya nga isang taon, hindi mo pwedeng biglain yan eh. Sasabog yan. Pag nakita nyo may pressure, buksan mo na ng konti. Unti-unti mo lang. Kasi pag binigla mo yan, sabog sa'yo talaga yan. Kaya tingnan nyo yung mga tao, may mga pressure. Pag binigla nyo yan. Ang sikreto dyan, pag nakita mo na pressure na, dahan-dahanin mo lang bukas.
Tapos hanggang sa mawala na yung presyo sa loob. Pagtanggal mo, no, hindi nasasabog yun. Tanggal mo yung takip. Kasi marami sa atin ngayon, nakikita mo ng presyo na, sasalubungin mo pa eh. Nasasabog talaga yan. Hanggang sa mag-aaway na kayo, di pares na kayo ng pressure. Wala na mag-aalis ng pressure sa inyong dalawa kung sino ano, di ba? O, sa inyong magkapatid, o, may pressure na. Pero kung nagbibigayan kayo, alam mo pressure isa, kailangan mo lang, huwag mong biglan, kasi mahirap na eh. Nasasabog yan. Kaya sabihin, sabi ni Brother Branham, no? Sa message na, sabi niya dito, na let off the pressure. Sabi niya, thanks be to God, I finally made it. I'm here by the grace of God. I'm in the safe zone. Ayan. Nasa lugar tayo ay nasa isang ligtas na lugar. Saan? Sa ilalim ng blood. Nothing can. Sabi niya, walang sinuman harm me now na pwedeng gumalaw sa iyo. I am protected by the blood of Jesus Christ. A company of angels are around me. Pag nasa ilalim ka ng dugo ng Panginoong Kristo, ang lahat ng anghel ng Diyos ay nasa paligid mo. Ngayon, ano nakatakutan mo? Minsan kasi, ang tao, alam nyo kasi, pagka tayo kasi, mga tao, pag bumasa tayo ng mensahe, tumintindi tayo ng mensahe, kung ano yung nakikita mo. Inuunawa mong mensahe. Dapat, pumasok ka muna sa mensahe, para kung ano yung sinasabi ng mensahe, makita mo ng lubusan. Kasi iba yung nakikita mo lang yung mensahe, iba yung nandun ka sa loob ng mensahe. Kasi pag nandun ka sa loob ng mensahe, buhay mo na talaga yun. Pero pag tumitingin ka lang, yun isang bagay, pwede mong gawin to, pwede mo itong hindi gawin, kasi depende sa tingin mo. Kaya minsan, iba yung tumitingin, doon sa talaga nakapasok na. Kaya si John, sabi niya, John, tamang fire. Pumasok ka dito. Nung pumasok si John, nakita niya yung mga bagay na mangyayari. At sabihin, iba yung bagay na nakikita lang ni John, kaysa doon sa loob ng kalooban ng Panginoon, nakikita niya lang yung kalooban, at lahat na nakikita niya, kasama siya doon. Minsan, may mga ganyang tao na babasa ng salita ng Diyos parang hindi siya kasama. Kasi nga, malayo nga yung salita, natatanaw lang niya. Pero pag ikaw ay nasa loob ng salita ng Diyos, ano man ang sabihin ng Diyos, yun din ikaw. Pag sinabi ng Diyos, sabi niya, naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? Ano man ang hingin mo, mangyayari? Pag tumingin ka lang sa salita ng Diyos, parang hindi yata eh. Kasi bakit tumitingin ka lang eh. Pero pag nasa loob ka na, mangyayari yan kasi sinabi ng Diyos. Bakit? Kasi yung salita at ako, iisa. Yun ang pagkakaiba ng mga kapatid. Sabihin, tayo ay nasa safe zone. At walang sino man ang makakagalaw sa atin, na ba? Tayo ay protektado ng dugo ng Panginoong Kristo. At ang lahat ng anghel ay nasa paligid natin. Okay, next slide. Sabi pa dito ni Brother Branham, the angels of God are in camp. Sabi niya, no? About those, they don't live. Hindi tayo iniwan ng mga anghel. They stay there day and night. Gabit araw. Sabi niya, napapaligiran tayo. Sabi niya, about those who fear Him and you have refuge. Sabi niya, you can come into it in every privilege, and what a time it is to be in this refuge and have fellowship with Him. Sabi niya sa message na meeting of the precious. No? Okay, next slide. Sabi niya, sapagkat ang buhay, sapagkat ang buhay, panghayop ay hindi maaaring bumalik sa taong nilalang nang ang dugo ay nabubo, ang buhay ay lumabas. Siyempre, apagkat ito ang isang bahagi, sabi niya, at nang ang dugo ay mabuhay na wala ng buhay roon, ang buhay bilang ibang mula sa dugo. Ngayon, ang dugo ay ang kemika ng buhay, ngunit ang buhay ay nasa iba pa mula sa dugo. Ngunit ang buhay ay nasa dugo, at ang buhay ng hayop ay hindi maaaring bumalik sa mananamba. Kapag ibinubuo niya ang dugong ito ng kuldero, kailangan niyang ipahid ang kemika sapagkat iyon ang buhay na lumabas. Hindi ang nagagawa. Ngayon, tingnan natin mga kapatid. Sa Lumang Tipan, bago makalabas sila ng Egypt at tumawid ng dagat na pula, mayroong tinatawag na yung pagkatay ng dugo. At ang sabi ni Brother Branham, ang dugo, tinakpan lang nito ang kasalanan nila. Kaya pagtawid nila ng dagat na pula, naging makasalanan pa rin sila. Pero iba yung buhay ng dugo ng Panginoon, di ba? Pag nabautis mo ka na sa dugo ng Panginoon, di ba? Nagsisika sa lahat ng iyong kasalanan,
At hanggang tuloy-tuloy na yon, mga kapatid, sabihin, makakatawid ka sa dagat na pula, sa paglalakbay mo, magiging tama pa rin yun. Kasi nga, tama yung nakuha mo. Kasi nga, nung unang panahon, kaya hindi lang nakuha ng bayang Israel ang tamang paglalakbay, na maraming nangamatay sa ilang, kasi nga dahil sila ay nabubuhay sa ilalim ng dugo ng kordero. Pero sa panahon ng Egypt, sila ligtas, mga kapatid, pero sa paglalakbay nila, lahat sila ng buwal. Diba? Kasi bakit? Kasi nabuhay sila sa ilalim ng dugo ng kordero na yun ay tinatakpan lang, mga kapatid. Para makita natin yung pagkakaiba nung dati at saka sa panahon natin. Okay? Okay, bumalik tayo, sis. Okay, another quote, sabi dito ni Bandabanam, sapagkat hindi nito magagawa pumunta sa isang taong nilalang. Kaya sabi niya, sa lumang tipan, kapag ang tao ay nagkasala, kakatay ng hayop, ang gagawin na ng dugo ng hayop ay tatakpan yung dugo niya. Pero hindi ka, ang hayop ay walang kapangyarihan na bumalik doon sa mananamba. No? Kaya ang tao hindi nagbabago. Kung paano siya yung makasalanan, kung mamamatay tao, tatakpan lang yung kasalanan niya, susunod, papatay pa rin siya ng tao. Kasi nga, bakit? Kasi nga, tinatakpan lang niya. Kaya sabihin, walang pagbabago doon sa lumang tipan. Pagkat ang buhay, pang hayop ay walang kaluluwa. Kasi yung hayop daw, walang kaluluwa. Hindi alam ng hayop na siya ay hubad. Hindi alam ng hayop daw na yung kanyang naging babayaran kasalanan ay hubad. Siya lamang hindi napagpagtatanto ng kasalanan. Hindi alam daw ng hayop kung anong kasalanan. Kasi ang layunin lang ng dugo ng hayop ay pamalig lang pansamantala doon sa kasalanan. Wala itong alam. Kaya sa mga tuwid, ito ay isang nabubuhay ng nilalang, ngunit hindi isang nabubuhay na kaluluwa. Sa mga tuwid, ang buhay ng hayop na iyan ay hindi magagawang bumalik sa isang buhay ng pantao dahil ito ay walang kaluluwa sa buhay na iyan. Ngayon, mayroong isang buhay, isang dugo, isang buhay at isang kaluluwa sa buhay. Ang kaluluwa ay ang kasalikasan ng buhay sa mga tuwid. Ito ay walang tiyak na kalikasan. Ito ay ang hayop. Sa mga tuwid, ang dugo ay tumatayo para sa isang tanda na ang buhay ay naibigay. Sabihin, kaya sa lumang panahon, kaya ningin ng Diyos ang dugo kasi ang ibig sabihin noon ay may buhay na nawala at ang buhay na nawala ay isang hayop na inosente at ang dugo na yon ay nagpapakita na mayroong inosente na buhay. Kaya sabihin, yun ang pansamantala na nagsalba sa unang bahay ng Panginoon. Pero pagdating sa panahon natin, hindi na sapat ang dugo ng hayop. Okay, wala din sino mang tao po pwede maging alay kasi walang sino man sa atin ang karapat-dapat o tinatawag na inosente pagdating sa kasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. Okay. Kahit may kaluluwa tayo, hindi natin kayang ialay ang buhay natin sa isang tao para ialay buhay natin para pantubos. Kasi tayo din ay makasalanan. Kumbaga, umamatay din tayo kasama ng ating papalitan. Kaya sabihin, kailangan talaga tayo na isang uri ng tao na talagang perfect, na inosente sa lahat ng bagay. At walang iba, kundi yung message kanina ni Father Ramil, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Okay, next slide. Ngayon, ngunit sa mga tuwalhating dakong ito, sa ilalim ng tipan na ito, mayroon isang pagkakaiba sa pagitan ng dugo at ng buhay. Ang tanda para sa pananampalataya sa araw na ito ay ang Espiritu Santo. Ngayon sa panahon natin, di ba? Ano ang tanda? Sa panahon ng lumang tipan, ang tanda yung dugo. Pero sabi niya, ang buhay ay nasa dugo. Ibig sabihin sa atin, ang buhay, di ba? Tumulo yung dugo ng Panginoon sa Kristo sa pusok Calvary. Binayaran tayo, pero ang totoo talaga doon, ang pinakatanda ngayon sa atin, yung buhay na doon sa Panginoon Kristo. Walang iba kundi yung Espiritu Santo. Hindi isang dugo, isang kemika, ngunit ito ay ang dugo ng Banal na Espiritu ng Diyos. Iyan ang tanda na hinihingi ng Diyos sa Iglesia ngayon. Kailangan makita ng Diyos ang tandang ito, kailangan makita ito sa bawat isa sa atin. Ano ang tanda ngayon? Hindi isang dugo. Ang hinihingi ng Diyos sa atin ngayon, Espiritu Santo. Iyan ang tanda. Kapag ikaw ay nasa Espiritu Santo, iyan ang token. At kapag ikaw ay meron ka ng token, you are safe zone. Diba? Kahit dumaan ang angel of death, kapag meron kang Holy Spirit, diba? Ay ikaw ay ligtas, mga kapatid. Next slide, please. Ngayon, nabilisan ko na. Sabi niya, at ang pag-alili. Okay, pamalit. Ang buhay ni Yesu Kristo ay kinakailangan pumasok sa inyo. Ano yung buhay? Yung Espiritu Santo. Na siyang Espiritu Santo, tanda ng Diyos. Yan ang tanda ng Diyos ngayon sa atin. Yung buhay ng Espiritu Santo na tinanggap ninyo ang dugo ng kanyang anak na si Yesu Kristo. Anong ebidensya? Hindi yung literal na dugo. Hanapin mo yung dugo sa Cross Calvary, wala ngayon mga kapatid. Ngayon, ang dugo ay tumulo doon 2,000 years ago, pero yung buhay, kumawala yun at napunta yun sa mga mananampalataya. Yun yung tanda.
Okay? Ang sabi dito, yun yung tanda ng dugo ng Diyos. Ngayon, sa mga tuwid, sa karawan ni Wesley o sa karawan ni Luther, ito ay iniisip sa pananampalataya. Sa mga karawan ni Wesley, ang kemika ng dugo. Ngunit ito ang huling araw kung saan ang tanda inihiling ay iyan ang gumagawang magkasama ang buong unit para sa pag-agaw. Nakita nyo na ito. Okay, next slide please. Tubig, alam natin yung tubig sa panahon ni Luther, di ba? Ang dugo sa panahon ni Wesley, at ang espiritu, di ba? Tubig, dugo, buhay. Kaya ang tanda ngayon, hindi dugo, hindi buhay. Ang tanda ngayon ay hinihingi ng Panginoon ay yung buhay. Di ba? Yung tanda na lulusalog ng dugo ang buhay. Sabihin, yung tanda ang hinihingi. Pag nakita ng Panginoon Espiritu Santo sa atin yung buhay, lalampasan tayo ng angel of death, mga kapatid. Yung tubig, sa panahon ni Luther yan. Hindi na tayo sa panahon ni Luther ngayon. Hindi na tayo sa panahon ni Wesley. Ang hinihinging tanda ng Diyos ngayon ay yung panahon ng Espiritu Santo. Yan yung lumalakas. Sabi niya, lumalabas kapag ang isang ina ay nagsisila ng sanggol. Ang unang bagay na lumalabas sa isang normal na mga anak ay tubig, justification, ikalawa, sanctification, at ang kasunod ay ang buhay, bagay ay buhay. Okay, next slide. Okay, so sabihin, mga kapatid, no? Pag tinignan mo sa panahon natin, hindi tayo sa panahon ni Luther, panahon ni Wesley, ang sabi ng Diyos, ang hinihingi ng tanda ngayon sa panahon natin ay yung buhay. At ang buhay nito ay nandun sa loob ng mensahe. Okay? Ang mensahe at ang Holy Spirit ay iisa yan. Sabi ng Panginoon, ano yung tanda? Ngayon, hiningi ng Panginoon sa atin. Hindi isang literal na dugo. Ang hiningi ng Diyos sa atin ngayon ay yung buhay ng mensahe. At kapag ikaw ay nasa mensahe, you are in under safety zone. Okay? So, yan ang talking sa panahon natin. No? Yung tanda ng mensahe. Yung bumuhay mo yung salita ng Panginoon. Hindi lang bahagi ng salita ng Panginoon, kundi yung kabuuan ng salita ng Panginoon. No? Kundi yung ipabubuhay mo yun. Kapag binubuhay mo yun, ikaw ay nasa isang dakong ligtas. Diba? So, you are safety. Okay? So, nakuha ko yung pinaka-context ng ating message sa mga ganito. Okay? So, salamat sa Panginoon.